Alright guys, usapang ano tayo, usapang single parent, single mom, single dad. Hello, kumusta kayo? Yan po ang topic natin ngayon guys. At magpakilala na rin ako. Kaya ako naging proud sa mga single parent kasi isa rin akong single parent before. Yes. Danas ko rin yung mga dinadanas na mga ngayon guys, kasi relate din ako niyan kasi isa din akong single parent dati. So, kuya kayo, paano ba umpisahan ko? Sige, okay. Kaya paano ko nasabing single parent? Sige, yun naman talaga ang totoo guys. Yung panganay ko, hindi yan anak ng mister ko. Anak ko yan sa pagkadalaga. Yes, proud to say I am single mother before when I bago ko na-meet yung mister ko ngayon. So ngayon may asawa na ako. So yung anak ko sa pagkadalaga. So mahal na po niya guys. Mahal ng mister ko yung anak kong panganay. So paano nga ba nangyari yun? Bakit ako naging proud sa mga single parent or single dad, single mom? Yun nga, single parent. Kasi guys, danas ko kasi yung paano maging ama't ina sa anak mo. Kasi dati, nabuntis po ako ng maaga. Ayan. Bakit hindi kami nagkatuluyan ng papa ng anak ko? Kasi ganito po yun. Magjowa kami that time. So, siya ay nag-aaral that time din. So, criminology po yung sa naalala ko, criminology yung niya, yung course niya that time. So, ako naman ay nagtrabaho na. So, nabuntis niya ako. Sinabi ko sa kanya after ng 2 months. 2 months na po yung tiyan ko noon na sinabi ko sa kanya na I'm pregnant. And then, sabi niya sa akin na pinapili niya ako guys between him or my baby in my womb, in my thumb. 2 months pregnant ako noon. So sabi niya hindi ako ready maging hindi pa ako handang magkaroon ng pamilya. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi pa ako handa kasi marami pa akong pangarap. Gusto ko pang makatapos sa pag-aaral ko bilang isang pulis. Yan, magpupulis kasi yon. Tas sabi niya sa akin, kung siya daw ang pipiliin ko, ipalaglag ko daw yung baby. Binigyan niya ako ng pera. So that time, medyo nasabi ko sa sarili ko, ganito pa lang siya, how much more kung maging asawa ko na to. Kasi yun nga, 'di ba? Hindi pa niya nakita yung baby, hindi na niya love kasi nagawa niya big kasi yung word na yun. So tinanggap ko yung pera, sabay sabi sa kanya na hiwalay na tayo, ganon. So yun guys, lagi akong excuse lagi akong kasi sa tindahan tayo guys, siyempre may bumibili, kailangan kong i-entertain. So that time binigyan niya ako ng pera. Pinapili niya ako, siya ba or yung anak ko. Magpapatuloy kaming maging kami, pero ipapalaglag ko yung baby ko na sa tiyan, yung baby namin. So ang pinili ko, syempre yung baby ko guys. Tinanggap ko yung pera, sabay sabi sa kanya na maghiwalay na tayo. Ito na yung last day na magkita tayo. Ayoko na. Pero piliin ko yung baby ko. Pero syempre tinanggap ko yung pera guys. Panggastos na rin namin. Magkano naman binigyan niya sa akin guys? Hindi na mababuti 1,000. Di ba? Pero pera na din yun. Tinanggap ko na din yun pang bili ko ng gatas. Syempre buntis na ako. Kailangan ko yun. Di ba? Ang time na yun, umuwi siya. Niyaan ko lang siya sa buhay niya kasi nga ayun nga, sabi niya gusto niyang makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Iwan ko lang kung nakapagtapos ba siya ngayon. Iwan ko lang naging pulis ba siya. Hi, good luck naman, good luck sa'yo. Yung anak mo pala malaki na, pero ito na sasabihin ko sa'yo, wala kang karapatan sa anak ko. Kasi anak ko lang yun.
Yes, binuo natin dalawa yung batang yan, pero ako lang ang may karapatan, is CJ. Kasi kahit piso, hindi ako nanghihingi sa'yo. Alam mo yan. Alam yan ng side mo. Alam yan ng pamilya mo na kahit piso, hindi ako nanghihingi sa'yo. So, wala kang karapatan na kunin yung anak ko. Hindi ko naman pagdamot sa anak ko na makilala ka. Sasabihin ko naman sa kanya, pero wala kang karapatan na kukunin siya. Pero wag kang mag-alala, sinabi ko naman kay CJ na ikaw yung papa niya. Hindi ako madamot na ina. Hindi ko pinagkait sa kanya na makilala yung tunay niyang ama, kasi nagtatanong na nga siya sa edad na 14 years old, guys. Siyempre magtaka na siya kasi itong si Kel ko nagtatanong sa akin. Yung anak namin ng Mr. kong panganay, si Kel, nagtatanong siya sa akin, bakit iba yung apelyido ni Kuya CJ sa akin. So, noong time na yon, pinaliwanag ko sa kanilang dalawa kung bakit. At naman si CJ, kinausap ko siya ng masinsinan na kung bakit ganito ganyan. So, naintindihan naman niya. So, hindi ako madamot na ina na ipagkait sa kanya yung sino yung tunay niyang pinakita ko pa nga yung picture ng papa niya eh. Ayan. Sabi pa niya, bakit niya nagawa yun, ma? Hindi ko alam. Basta ang akin lang, binuhay kita. Nagsikap ako para mabuhay ka. Nagtrabaho ako para mabuhay ka. Para mabilhan ka ng ang pangailangan mo ng baby ka pa. So, nung nagbuntis ako, guys, nung binuntis ko si CJ, mahirap na, kasi habang malaki yung tiyan mo, nagtatrabaho ka, kumakayod ka, diba? Naglalabandera ako, naggagamas ako, yan o. Tapos nasubukan ko na rin, guys, na mamasura. Syempre nabubog ako kasi nga nanguha ako ng basura, nangangalakal ako, guys, doon sa amin. Danas ko yun, lahat ng mga hirap na danas ko yun. Proud ako na pinagdaanan ko yung mga bagay na yan, kasi kung hindi ko pinagdaanan yan, guys, hindi ako tatatag. Hindi ako magiging matatag ngayon kung ano ako ngayon. Hindi ako magiging ganito kung hindi ko napagdaanan yung mga bagay na mahirap. Tapos ayun, hindi ko naman sinasabi na napagdaanan ko na lahat, pero yung mga bagay na masura, nabubog, grabe. Hinabol ako ng aso kasi nga 'di ba? Ako lang single mama ko noon, napakadugyutin, grabe. Iwan ko, di ko ma anong self ko dati, guys, na payat, sobrang itim, napakadugyutin, na masura, para makabenta, para magkaroon ng pera, guys. Ayan, pinagdaanan ko yan, guys. Hindi ko yan tinatanggi, at proud ako na pinagdaanan ko yung mga trabaho na yan. So, kaya hindi ako nagja-judge sa mga taong ganyan na yan ang trabaho, kasi meron silang rason bakit nila tinrabaho yan. Ang iba kasi nahihirapang mag-apply. Katulad ko dati, na masura ako, naglabandera ako doon sa ninang ko. Ayan, taga Kamagong. Naglabandera ako sa kanya, tapos naggagamas ako, guys. Yun, naggagamas yung yung ano bang tawag kung sa Bisaya ba, naguna. Ayan, naguna. Yan kasi ang ayan kasi ang Tagalog sa guna, naggagamas. So, ayun, tapos hanggang sa nanganak ako kay CJ. Ayun, hanggang sa nanganak ako. Although nandyan naman yung parent ko, hindi naman ako pinabayaan, pero ako kasi yung tipo ng anak na hindi talaga ako nanghihingi doon sa magulang ko. Even until now, hindi talaga ako yung klase ng anak na palahingi sa magulang, yung umasa sa magulang. Hindi. Pinagtrabahuan ko talaga yung mga bagay na gusto kong makamit. Yun, nagtrabaho ako hanggang sa nanganak ako kay CJ. Siyempre sa tambay na ako, inalagaan ako ni mama. Tuwan-tuwa si mama sa akin, si papa, kasi nga nakita nila yung apo nila. Sobrang cute, ang puti, ang taba. Parang hindi siya, parang kumpleto yung pamilya niya, kasi hindi makita sa itsura ni CJ na kulang siya ng apapa, pero hindi namin pinaramdam sa kanya na kulang siya, kasi buo kami, kasi nandyan si papa that time, nandyan si mama that time. Yung pinakita nila sa akin na full support sila sa akin, guys, kasi alam nila mama dati na hindi talaga ako yung hindi ako pala gimmick na
anak, yung hindi rin ako pala jowa. Pero yung papa ni CJ, kilala nila yon. So, nagpasalamat lang din ako at that time nila mama at papa kasi hindi na ako pinabayaan nung ako'y nanganak na. Yung todo support pa rin sa akin. Alagaan nila ako doon. Nakakamiss lang. Ayun. Tapos nung malaki na si CJ, mga ilang buwan na nagtrabaho na ako, guys, si mama nag-aalaga. So, kaya masasabi ko, salute ako doon sa mga single parent dyan na nanonood, ng mga single dad. Sobrang proud ako sa inyo, guys. Ramdam ko yung nararamdaman nyo kasi pinagdaanan ko din yun. Pinagdaanan nyo. Proud, nakaka-proud. Ako proud ako sa sarili ko kasi binuhay ko yung anak ko na ako lang mag-isa, na hindi ako humihingi ng kahit isang sentimo dun sa side ng papa niya. Hindi ako humihingi, guys. Alam yan ng magulang ko. Alam yan ng side ng papa ni CJ. Hindi ako humingi, guys. Kasi ang thinking ko kasi dati, kapag humihingi ako, baka kunin nila yung anak ko sa akin kasi nga humihingi ako sa kanila ng suporta. Pero kaya nga hindi ako humingi. Ginapang ko mag-isa yung anak ko. Nagtrabaho ako para mabuhay ko yung anak ko. Kaya ngayon nasasabi ko na wala kayong karapatan sa anak ko. Ako lang may karapatan sa anak ko. Kasi wala naman kayo naiambag sa akin eh. Mulang ako'y nagbuntis hanggang sa nanganak. Hanggang ngayon, wala kayo naiambag, pero hindi rin ako mahingi sa inyo kasi kaya ko naman. Kinaya ko nga noon na walang-wala ako, ngayon pa kaya na may alam na ako kung paano maghanap buhay. Ngayon pa kaya na si CJ nakakatulong na sa akin. So thankful din naman ako kay Lord na hindi niya ako pinabayaan. Binigay niya sa akin yung mister ko na isa din siya sa dahilan bakit ako nagbago. Kasi dati guys, wala rin akong Diyos sa puso ko, galit at puot yung naramdaman ko na yun nga nangyari sa akin na hindi naman ako masamang babae. Bakit ako naging single mom na hindi ko naman ginustong mangyari, pero hindi ka pala bibigyan ni Lord ng problema na hindi mo kakayanin. Kasi dumating yung time na yun, binigay niya sa akin yung mister ko ngayon na siyang katuwang ko. Kaya nagpasalamat ako na siya yung naging partner ko ngayon, na hindi kami mayaman, guys, pero ang masasabi ko lang, sobrang grateful ko na nakilala ko yung mister ko kasi hindi siya bisyosong tao. Even sigarilyo, guys, wala siyang ganon. Minahal niya yung anak ko ng buong buo. Hindi niya sinumbat sa akin yung nakaraan ko. Although, alam niya yung mga trabaho ko dati, sinabi ko sa kanya yan, kung ano yung nakaraan ko, tinanggap niya ako. Even though yung textmate pa lang kami, kasi textmate lang kasi kami yan, guys, ng mister ko. Habang nasa Mindanao ako, sinabi ko sa kanya noon, siya ang taga-comfort sa akin, pero hindi ko akalain na siya pala magiging asawa ko. Pero thankful ako na siya naging asawa ko. Thankful ako, guys, na siya naging partner ko. Hanggang ngayon, happy married, happy life ako ngayon. Thank you, God. At dahil sa kanya, nag-convert ako to iglesia at lalong naging maganda ang buhay ko nung ako'y naging iglesia ni Cristo, guys. Kaya thankful ako sa mga side ng mister ko, kay nanay, tatay. Tanggap nila ako. Lalo na sa mister ko na kahit ganito ako, kahit maldita ako, hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Hindi katulad noon ng mga ex ko na sinasaktan ako. Ayun. May masasabi ko ngayon sa mga single parent dyan, single dad, sige lang, tuloy nyo lang yung pagkayon nyo. Hindi naman yan binigay ni Lord na hindi mo kakayanin eh. Hindi naman niya hindi kanya pababayaan. Merong magandang umagang darating sa'yo. Tulad sa nangyari sa akin sa buhay ko. Hindi ko naman inaasahan, guys, na maging ganito ako na
Kung kilala niyo ako noon, kung ano ako noon dun sa amin, maraming makapagsabi guys na ibang-iba na ako. Ibang-iba na yung lifestyle ko, buhay ko. Kaya thankful ako kay Lord na hindi ako pinabayaan. At then sa mga single parents dyan, wag kayong mawalan ng pag-asa, wag kayong maglugmok. Oo, darating yung time na malugmok kayo, pero wag habang buhay na mawalan kayo ng pag-asa, kasi habang may buhay may pag-asa. So kapit lang, tiwala lang kay God, darating din yung para sa inyo. So ayun, part yan ng kwento ng buhay ko na isa akong single mom, kaya masabi ko sa mga single parents dyan, congrats. I'm so proud of you. Sobra. Kaya mabuhay lahat ng mga single mom, single dad, single parents. So, yun lamang guys.